kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabalitaan ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patung Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na kanyang inang si Maria. Lumapit sila at napatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pananaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nasa January 1 pa rin tayo, ngunit at pwede pa rin natin batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Ngunit sa gabing ito, hindi lamang New Year ang ating sineselebrate. Sineselebrate din natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, the Epiphany of the Lord. Originally, ang kapistahan na ito, o ang solemnidad na ito ay napunta sa January 6. Originally, ang kapistahan na ito ay sa January 6, ang pista ng Epiphany, kung saan usually sa ibang bansa, lalo na ng Italia, ito ang nagsisignify ng end ng Christmas season, yung pinakarurok ng selebrasyon ng kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dito sa Pilipinas, for pastoral reasons, ay ginawa ito Sunday after ng Christmas. Kaya January 2, sinaselebrate ang Epiphany ngayong taon dito sa Pilipinas. At ngayong gabi ay ang selebrasyon natin ay night before ng January 2,
ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang pagpapakita, ang pagdating, ang pagpapakilala ng Panginoong Yesukristo sa mundo. Ating napakinggan sa unang pagbasa ang aklat ni Propeta Isaías, kung saan sinasabi ang role, sinasabi ang future ng bayan ng Israel sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos na magniningning, magliliwanag ang bayan ng Israel dahil sa pagdating ng Mesiyas. Magdilim man ang ibang bahagi ng mundo, ngunit ang Jerusalem ay magniningning sapagkat napakaganda, napakaimportante at napakadakila ang plano ng Diyos para sa bayang ito. At ito ay ang pagpapadala ng Mesiyas. Ipinangakong Mesiyas ng Diyos para iligtas ang bayan ng Israel. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Magliliwanag ang bayan ng Jerusalem, ang Israel, dahil sa kaningningan ng Panginoon, kahit magdilim ang ibang bahagi ng sanlibutan. Ngunit sa ating pangalawang pagbasa ay may ibang tono ang ating pangalawang pagbasa. Sinabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, at ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So inyong nakita sa first reading, sa unang pagbasa, ang pagpapala, ang grasya, ang kaningningan, ang biyaya ng Diyos ay para lamang sa Jerusalem, para lamang sa bayan ng Israel. Ngunit ating naintindihan sa pangalawang pagbasa, dahil sa ating Panginoong Yesukristo, ang mga hintil tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Sa ating katekismo, sa konsilyo ng Vatican II, ay ating makikita ang dimensyon na ito ng ating pananampalataya, na ang kaligtasan ay hindi lamang unang-una para sa mga Kristiyano Katoliko. Ang kaligtasan ay maaaring makikita sa labas ng simbahan, sa labas ng Kristyanismo. Of course, ang simbahan ang siyang pinaka-fountain. Ang simbahan ang sure na mayroong kaligtasan. Ngunit, hindi sinasabi ng simbahan na outside the church there is no salvation. Dahil ang Diyos mismo nagsabi, si Pablo sa kanyang sulat, ang mga hintil tulad ng mga Hudyo. Ang mga hintil dati ay kinoconsider na mga pagano, mga hindi naniniwala sa Diyos ng mga Hudyo, hindi naniniwala sa iisang Diyos. Mayroon silang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Ngunit sinabi ni Pablo, silang mga hintil, tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So hindi na lamang ang mga Hudyo, hindi lamang ang Jerusalem, ang bayan ng Israel, ang pinagpapala ng Diyos, ang ginagabayan ng Diyos. Ngunit dahil kay Kristo, sa ating Panginoong Yesukristo, ang buong sanlibutan ay maliligtas, ay binigyan ng oportunidad na maligtas. Kaya nga sa ating kapistahan, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, sa ating ebanghelyo, ito ay klaro.
ang pagpapakita ng Panginoon sa ating ebanghelyo sa sanlibutan ay hindi na-exclude ang mga hindi Hudyo. Ang istorya ng the Magi, sinasabi natin na ang mga Magi, ang tatlong hari o ang tatlong matatalinong pantas sa ating ebanghelyo ay hindi mga Hudyo. Sila ay nanggaling sa silangan, coming from the east. Ibig sabihin, maaring sila ay mga pagano, maaring sila ay mga hindi naniniwala sa Diyos ng Israel, ngunit may roon silang sariling mga Diyos na sinasamba. Ngunit, ang Diyos ay tinawag sila sa pamamagitan ng between. Alam niyo yung mga pantas dati, sila ang nagsastudy ng heavenly bodies. Sila nagsastudy ng mga stars. So, nung araw na iyon, kanila sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, umaaring before pa noon, nakikita nila na may something na movement sa kalangitan. Kakaibang tala ang kanilang nakita. At kailang naintindihan na mayroong pakahulugan ito. Mayroong magandang nangyayari. Kaya sila ay naglakbay, sinundan ang tala na ito at dinala sila sa Bethlehem. Ang dala ng mga pantas ay tatlong bagay. Sila ay mga pagano, sila ay mga hindi mga Hudyo, tinawag ng Diyos, pumunta sa Bethlehem upang sambahin ang bagong ipinanganak na sanggol na magiging ating Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay ang kailang dinala. Sinabi ni San Mateo, ginto, kamanyang at mira. Sa pagpapakahulugan ng mga fathers of the church, mga pantas din ng simbahan, ang tatlong bagay na ito ay may papakahulugan. Ginto, una, ay nagsisignify ng pagkahari. Nagsisignify ito na si Kristo ay hari ng sanlibutan. Si Kristo ang ipinangakong hari para sa bayan ng Israel, tagapagligtas ng bayan ng Israel, na siyang maglilid, na siyang mamumuno sa bayan ng Israel, mamumuno sa kanyang bayang hinirang. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo din ay hari. Ang ginto nagsisignify na kanyang pagkahari. Pangalawa, kamangyan. Ang kamangyan, usually pag mayroong misa, ito ang insenso. Nakikita niyong usok sa insensaryo na ginagamit ng pari mag-incense ng altar at ng gospel. Insenso, ibig sabihin nito, ang ating Panginoong Jesucristo ay pari na siyang magdadala ng ating panalangin sa Diyos at makikinig ng gusto ng Diyos para sa atin upang sabihin sa atin. Ang pari ang siyang nananalangin para sa atin. Ganon din ang pagkaintindi ng mga Hudyo sa pagpapari dati. Na ang pari ang siyang nakikinig sa hinaing ng mga tao at dadalhin niya ito bilang panalangin sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay isang pari din. Tulad ng insensong umaakyat ang usok, ay iniakyat din ng ating Panginoon Jesucristo ang ating mga panalangin, ang ating mga hinaing, ang ating mga pag-iyak sa Diyos. At pangatlo, mira. Ang mira ay isang ointment na ginagamit noong unang panahon sa pag-imbalsama. Kapag namatay ang isang tao, nilalagyan ng mira upang medyo magtagal ang katawan. Ito ay nangangahulugan ng napakalalim at ang pinakasentrong misyon na ibinigay ng Diyos para sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Upang tayo tubusin, tayo ay ilayo sa kadiliman ng kasalanan at kamangmangan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay mamamatay, magpapakasakit, ipako sa krus at mamamatay dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa kasalanan ng sanlibutan. So ang tatlong bagay na ito ay nagpapakahulugan ng misyon at ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay hari na mamumuno sa atin sa sanlibutan. Siya ay pari na magdadala ng ating mga panalangin sa Diyos at siya ay magpapakasakit, mamamatay para sa ating kasalanan, para tayo tubusin sa ating pagkakasala, para tayo ilayo sa kadiliman ng kasalanan at kamangmangan. Bago matapos ang January 1, ang New Year celebration natin, tanungin din natin ang ating mga sarili. Of course, sa past year, meron tayong mga pagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay, mga magandang bagay na nangyari sa ating buhay. Meron din tayong mga lessons sa mga hindi masyadong magagandang mga bagay na nangyari sa ating buhay. Ngunit sa future, sa this year, sa ating inaharap, na hindi din natin alam. Ang ating inaharap ay wala tayong katiyakan. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ating inaharap. Ngunit tayo ay dumudulog sa Diyos. Tayo ay lumalapit sa Diyos. Nanawa tayo ay gabayan sa taon na ito. Nanawa ang taon na ito ay isang taon na maging matiwasay sa kabila ng mga kahirapan at kadiliman na ating na-experience. Ngunit atin din hilingin sa Diyos. Tulad ng mga pantas, ipinakita ng Diyos ang napakagandang mga bagay, napakagandang nangyayari sa kalangitan upang ibigay ang mensahe sa kanila. Ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay ay nagbibigay din ng mensahe sa atin. Hindi sa mga minsan extraordinary na mga bagay, ngunit sa mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Inyong makikita na ang Diyos sa pamagitan ng tala, ipinakita niya ang kanyang mensahe sa mga pantas. Si Jesus ay nag-perform ng miracle ng mga isda sa mga fishermen. Hindi siya mag-perform ng miracle ng mga isda sa mga farmers. Nag-perform siya ng multiplication of loaves sa mga taong nagugutom. Ibig sabihin, ang message ng Panginoong Jesucristo ay sa pamagitan ng mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Mga ordinaryong circumstances sa ating buhay. Kailangan lamang nating maging sensitive sa mga bagay-bagay na ito. At nawa ang tunay na pagpapakilala, pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay ay maging paraan din upang magliwanag ang ating buhay at magliwanag ang buhay ng mga nasa palibot sa atin. Isa sa mga misyon natin bilang mga bininyagang Kristiyano Katoliko ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang pagpapalaganap, ang pagtulong sa pagligtas ng sanlibutan. Ang pagpapalaganap, pagpapakita ng kabutihan ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, ng katotohanan at ng katarungan. Nawa tayo ay maging mga allies. Tayo ay maging katuwang, maging katulong ng pag-ibig, katotohanan, katarungan, at ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa hindi tayo maging kapanalig ng kamatayan, ng fake news o hindi makatarungan. Nawa ang ating buhay bilang mga Kristiyano Katoliko ay maging reflection kung ano ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay nagpakita bilang isang Diyos na mapagmahal, makatarungan at makatotohanan.